langit at lupa, ipanalangin mo kami. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na nagkatawang tao, isinilang ng mahal na Birhen Maria, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpalang tanghali at nagpanibagong taon sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father Ulysses. Tayo po ay nagkakatipon upang manambahan sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ipinagdiriwang natin ang Solemnity of Mary, Mother of God. Dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Napakaganda po na sa pasimula ng nagpanibagong taon ay ang mahal na Birhen Maria ang ating ehemplo kung paano natin isasabuhay ang nagpanibagong taon. Si Santa Maria po ang naging pintuan upang ang Diyos na nagkatawang tao ay makipamayan sa atin. Ito pong Mother of God o Theotokos sa wikang Griego, ito'y napakadandang adjective ng mahal na Birhen. Mother of God. Ito po'y pinahayag sa Council of Ephesus noong 431 AD. Kaya naniniwala po tayo sa buhay at kabanalan ng mahal na Birhen Maria. Ito po'y dogma of faith. Katotohanang dapat nating sampalatayanan. At tularan natin siya na napupuspos ng grasya. Katuwang niya si San Jose upang hubugin ang sanggol na si Jesus. Kaya ilarawan natin sa ating pagkakatipon ang ating buhay bilang pamilya ng Diyos at upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, katapatan at malinis na kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
Kaawan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasasa ka namin, ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa magitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa
at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Mat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka na mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon,
nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating sa ika-8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong pinagpalang nagpanibagong taon sa inyong lahat. Batiin natin ang ating katabi, a grace-filled New Year. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Binanggit ko po ang nagpanibagong taon, pagkat nagbagong taon na po tayo noong December 3, yung unang linggo ng Adbyento. Yung ating taon ngayon ay yung kalendaryo na naroon sa inyong paladindingan. Kaya what is new with our New Year? Ipinagpipiesta po natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Solemnity of Mary, Mother of God. Napaka-relevant. Napapanahon. Bakit? Ay si Maria po ang nagsilbing pintuan ng Diyos na nagkatawang tao upang bagtasin ang kanyang pakikiisa sa sangkatauhan. God becoming human so that each one of us will become divinized. Binanggit yun sa second reading. In the fullness of time, God become human. Nagkatawang tao. Ang kahulugan talaga ng Pasko ay yung pagtawid. Yung Diyos mula sa pagka-Diyos tumawid patungo sa pagkakatawang tao. Ang Diyos ay sumasa atin at kapiling natin. Emmanuel. God is with us. God is for us. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya naman po, nananawagan ang Santo Papa, maging ang obispo, na tayo ay huwag magkapaniwala sa mga artificial intelligence. Pakibigkas natin muli, artificial intelligence. Pagkat hindi naman ito nagsasabi ng katotohanan. Pawang pagpapanggap. Maraming mga fake news at ginagamit pa ang social media para lamang magpasinungaling, magpanggap, umepal. Pero ito pong ipinagdiriwang natin ay katotohanan, dogma of faith. Pagkat yung pinakamatandang adjective na ginamit kay Maria sa Council of
Ephesus noong taong 431 AD. Theotokos sa wikang Griego, Mother of God. Ibig sabihin, daladala ni Maria sa kanyang sinapupunan, isinilang ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Palakpakan nating muli ang Panginoon. Kaya naman binabanggit sa atin sa unang pagbasa yung 4 na blessing. Napakagandang blessing ito ni Aaron sa bayan ng Diyos. Dito po sa aking sipi ay nasa wikang English. This is how you shall bless the people. Say to them, the Lord bless you and keep you. Pakibigkas natin muli. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. Pakibigkas natin muli. The Lord let His face shine upon you. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, kung yung kaningningan ng mukha ng Diyos ay nasa Kanya. Pagkat tayo po ay nilikhang kawangis, kalarawan ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya naman po in keeping to the truth, pagpunyagian natin na ang ating buhay at pagkakabuhay ay nasa biyaya at pagbabayaya ng Diyos, kagaya ni Maria. Pagkat si Maria ay napakagandang example kung paano natin babagtasin ang panibagong pasimula, a new beginning. Si Maria ay nagsisilbing access door to the path that we are going to traverse throughout this year. Pagkat ang Panginoong Hesukristo, ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kaya naman si Maria, pinanaligan niya yun. Kaya iangkop natin sa ating pagkatao yung pinahalagahan ni Maria at nang kita ay mapuspos ng grasya at hindi disgrasya sa taong ito at sa taong pang dumarating. Kaya itong taong ito ay Year of Hope. Pakibigkas natin muli. Year of Hope. Taon ng pag-asa. At ang mga kabataan ay dapat palatandaan ng pag-asa sa buhay at pagkakabuhay ng sangkatauhan. So let us hand over to the younger generation the virtues, the proper tracking of life nang tayo naman ay totoong magkabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito rin pong araw na ito ay World Day of Peace. Pakibigkas natin muli. World Day of Peace. Pandaigdigang araw ng kapayapaan. Hindi ko malimutan si Pope Paul VI na nag-institute nitong World Day of Peace noong 1967. Inspired by the beautiful encyclical letter of Pope John the 23rd. Ang pamagat ng encyclical letter ay Pacem in Terris. Pakibigkas po natin muli. Pacem in Terris. Napakagandang Catholic social teaching of the Church, impelled by the Vatican II documents. At si Papa San Juan ika-23 ay iniliham yon para ipadala sa mga bansa sa buong mundo para itaguyod ang kapayapaan. Mahalaga po ang kapayapaan, hindi putukan, hindi gera. Kaya ang definition ni
Pope Paul VI na ngayon ay banal na, katulad din ni Pope John the 23rd, ang kanyang definition of peace ay, peace is the tranquility of order. Pakibigkas natin muli. Peace is the tranquility of order. Kapanatagan ng kaayusan. Ay kayo po pagka nagkakamada sa inyong bodega, sa inyong mga silid, dapat ay in proper order and decorum. Ay gayon din po sa ating ugali, sa ating asal. Dapat nandoon yung equilibrium or tranquility of order. Naalaala ko yung barko, inalagyan ng stabilizer yung barko para sa pagsalunga sa mga aron, hindi magkawindang-windang ang mga taong nakasakay. Sa bangka, nilalagyan natin ng katig. Ang ugali din, dapat din nating suhayan ng manners and conduct that is appropriate so that we could be traversing our life's journey in safety as Ecclesia Beatorum. Pakibigkas natin muli, Ecclesia Beatorum. Simbahang naglalakbay, biyahing langit. At kung gusto mong yung mga taon ng buhay mo, pagbagtas patungo sa langit nating bayan, ay di, mamuhay ka sa blessing ng Diyos na katulad ng binanggit sa first reading. Kaya ito po ang ating assignment sa taong ito, sa pagpapasinaya ng taong ito. Tranquility of order. Imitating the life and holiness of the Blessed Virgin Mary. Sabi doon sa Ebanghelyo, pinagbulay-bulayan ni Maria yung sinabi ng mga pastol. Actually, ito pong gospel reading natin ito ay binasa na nung Christmas, nung nagmimisa sa pagbubukang liwayway. Yung hating gabi, Mass of the Angels. Yung sa pagbubukang liwayway, Mass of the Shepherd. At sa katanghalian ng Pasko, Mass of the Eternal Word. Ang Diyos, ang salita, nagkatawang tao na binanggit sa prologue ni St. John sa kanyang gospel. Harinawa po sa bawat isa sa atin ay tayo ay gumaganap ng lahat-lahat. Katulad ni Maria, katandem niya si San Jose, at katulad din ni Santo Padre Pio na pinipintuho natin. Naalaala ko bukas ay piyesta ni San Basilio at San Gregorio Nazianzen, the Cappadocian Fathers. Kanilang ipinahayag ang katotohanan ng buong giting. Naalaala ko tayo'y dapat maging magiting o bayani sa paggawa ng kabanalan, katapatan sa ating ipinangako sa binyag. Pagkat bawat isa sa atin, mayroong misyong dapat tubdin. Katulad ni Maria, tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga larangan ng buhay. In the service of evangelization, we bring the good news of salvation to all strata of humanity and transforming it from within as well as from without. Sana po ang ating environment ay conducive to life. Hindi pagpatay, hindi kaguluhan. Kaya dapat tayo'y artisan and builders of peace like Mary, like Saint Joseph, and the saints in their heroic deeds, they were able to make a difference. Pagkat ang tunay na bayani ay gumagawa ng naiiba. Heroes are people who makes difference in this world with their integrity, with their commitment to ideals as well as
the capacity to set apart from the crowd. Hindi naman po kita meron. Hindi tayo nakikigaya lamang sa mga ginagawang ng artificial intelligence. Nagpapakatotoo tayo pagkat sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Katulad ni Maria, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po lahat. Sa ating pong pagpapahayag ng pananampalataya, mayroong pagluhod po pagka binanggit yung Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw ng kapayapaang pandaigdig, dahil sa hinihiling sa atin ang pangangailangan ng kapayapaan, ipanalangin natin sa Diyos ang mahalagang kaloob na ito sa magitan ni Mariang Reyna ng Kapayapaan. Sasambitin po natin sa bawat dasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang mag-aanak ng Diyos sa lupa, nawa siya'y maging kasangkapan para sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng pinunong banal, naway magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na ang mga nasa ilalim ng sigalot at digmaan, naway matagpuan nila sa kanilang pagkakapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang puno ng di pagkakapantay-pantay at pagnanasa ng lahat sa sariling kapakanan, naway lahat ng mamamayan ay lumago sa kanilang kamalayang panlipunan, paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa at pagmamalasakit sa kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na yung wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, naway tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba't ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo, upang matuklasan natin ang iba't ibang tradisyon at ritual sa simbahang katolika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. At hindi pong isama sa mga panalangin yung samong iniluluhog natin kay Santo Padre Pio sa mga banal, at yung pong mga taong naglalakbay at yung mga hindi nakarating na makapiling ang kanilang pamilya ngayong Christmas season, nawa po dulutan sila ng Diyos ng pagpapala. Lalo na po yung mga iniluluhog nating panalangin, lalo na yung mga kukuha ng examination sa taong ito, pertinent to the profession they wish to be.
maging ang mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa buwang ito ng Enero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, kami naninikluhod na iyong pagbigyan ang mga kahilingan naming ang tagapag-alay ay ang Diyos na totoo at tao namang totoong isinilang ng mahal na Birhen Maria. Ang Panginoon naming si Jesucristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo. Maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon sa magitan at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at yung nasa iba't ibang ministries, lalo na ang nasa advocacy for social justice and peace, environmental concern, promotion of human life, dignity, as well as human rights. At gayon din po yung mga nag-aadvokasya sa restorative justice, yung mga nasa bilangguan, maging ang mga public and government service, at yung pong men and women in uniform, yung mga nagsasagawa ng relief, rescue, rehabilitation ng mga apektado ng digmaan, karahasan, aksidente, at yung pong mga nilindol na sunugan, at yung mga nagsasagawa ng paglingap sa diwa ng alay kapwa. Idalangin din po natin ang ating mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Mayroon tayong below poverty line na mga Pilipino, 27.4 million. Halos 30 million na Pilipino ay below poverty line. Kaya paano natin maaagwantahan ang masaganang panibagong taon? Kaya tayo po nananalangin din sa mga nasa hospital, clinics, yung mga
doctors, nurses na hindi nakauwi sa Christmas season because of the importance ng kanilang gampaning gawain. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga sumakabilang buhay nating magulang, kapatid, kaanak, kapanalig. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan Bautista, San Juan Maria Vianney, Santo Padre Pio, at ni Saint Basil and Gregory Nazianzen na ipagpipista bukas. Gayon din ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakgagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Solemnity of Mary at nagpanibagong taong blessings sa isa't isa. Peace be with you. Na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Si Jesucristo'y buhay noong pamang nakaraan. Siya pa rin sa kasalukuyan. Siya pa rin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi hindi ako ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang ako. katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ako'y nagtataka sa Paskong kailamin. Doon pa nadamang init ng pag-ibig. Sa Sanggolan, pinapuso'y mag-isarap, at sa bawat isang puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol natin na. Ako'y nagtataka sa sabsabang bayang, doon pa nadamadama ng haring anak. Sa sanggola tinapuso'y makisara, at sa bawat isang puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol natin na. Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol natin na. Magsama sa saya ng sanggol natin na. Tayo po Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kami nagsalusalo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo po lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo sandali ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan o OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatiliin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamayan ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikiisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Yan pong inuupuan natin ay i-rehabilitate natin yan. Ano po, lalagyan ng sandalan ng hindi naman kayo antukin o mahulog dyan sa pagkakaupo. Kaya magkaloob tayo para sa improvement ng ating bahay dalanginan. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal at tulong donasyon sa proyekto ng Diocese Bahay Pari na magsisilbing tahanan ng mga matatanda at lalo na ang may sakit naming mga pari. Salamat po sa inyong pagmamahal, panalangin at donasyon. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon at sa buong taon magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban niya, nawa kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas at pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. A blessed Christmas, grace-filled New Year to everyone. Magsikap upang makamtan